Mga balita sa boxing. Dating conditioning coach ni Janriel Casimero na si Memo Heredia nag-comment sa isang post ni MP Promotions President Sean Gibbons. Sabi ni Memo Heredia na pinakasayang daw sa kanyang oras at pera ang pakikipagtrabaho niya kay Cuadro Alas Casimero. Binigyan daw niya ng 3 pinakamahusay na panalo itong si Casimero, pero sinira pa rin daw kanyang karera dahil sa pakikinig daw sa kanyang bobo at retarded na kapatid na si Jason Casimero. Prangka din magsalita itong si Memo Heredia. Maanghang ang mga banat. Tingin niyo mga lods, tama ba itong sinabi ni Memo Heredia na nasira lang ang karera ni Casimero dahil sa pagsunod sa kanyang kapatid na si Jason Casimero? Sa ngayon ang alam natin mga lods ay wala pong promoter tong si Janriel Casimero, kaya sayang ang panahon, lalo pa 36 years old na itong si Casimero. Sayang ang kanyang talent, napakahusay pa naman niya at napakalakas na boksingero. Masarap panoorin ang kanyang mga laban. Itong si Memo Heredia mga lods ay naging strength and conditioning coach ni Juan Manuel Marquez, kaya magaling na conditioning coach ito. Update naman kay Charlie Suarez, paghahandaan daw niya ng todo si Navarrete para sa laban nila ngayong May 10. Marami na daw nakalap na impormasyon itong si Charlie Suarez kung paano talunin si Navarrete galing sa mga tagapagsanay. Alam daw ni Charlie Suarez na mahirap na kalaban itong si Emmanuel Baquero Navarrete dahil mataas ang stamina, volume, puncher at may lakas din. Gusto daw ni Charlie Suarez na kumbinsidong panalo, pero kung kinakailangan daw ay dadaanin na lang niya sa puntusan para manalo lang, kahit na sa decision lang. Tingin natin na delikado din talaga itong si Navarrete dito kay Charlie Suarez. Wala pang talo itong si Charlie Suarez. May record na 18 wins, 10 knockout, walang talo. Kaya tignan na lang natin sa May 10 kung maging world champion na nga ba itong si Charlie Suarez. 36 years old na rin itong si Charlie Suarez, kaedad niya si Cuadro Alas. Samantala, Jeron Boots Ennis, pagkatapos niyang manalo via RTD sa round 6 kontra Eimantas Stanionis nito lang May 12, ay nagpayag ng plano itong si Jeron Ennis. Gusto daw niyang makalaban ang bata ni Golden Boy Oscar De La Hoya na si Virgil Ortiz Jr. Nakaparehas niyang undefeated at parehas din knockout artist. Maganda rin bakbakan nito kung sakaling magkaharap itong sina Jeron Boots Ennis at Virgil Ortiz Jr. Sabi naman ng promoter ni Jeron Boots Ennis na si Eddie Hearn na wala daw panama si Virgil Ortiz Jr. kay Jeron Boots Ennis. Easy fight lang daw ito kay Ennis. Kasi bagaman malakas din daw itong si Virgil Ortiz, pero hindi daw technical at kasing talino ito ni Jeron Boots Ennis. Pero wala naman daw problema kay Eddie Hearn kung gusto talaga ni De La Hoya na itapat ang kanyang bata. Gusto rin daw makalaban ni Jeron Boots Ennis itong si Terence Crawford. At dahil wala na daw balak na bumaba ng division itong si Terence Crawford, ay sabi ni Eddie Hearn na kapag umakyat daw si Jeron Boots Ennis sa 154 pounds division ay doon niya lalabanan si Terence Crawford. Maganda rin laban yon kasi parehas silang switch hitter, parehas din malakas ang suntok at magaling sa kombinasyon. Ito naman ating kababayan, edad 42 years old na, 4 division world champion Donny Ahas Nietes. Gusto niyang maging 5 division world champion kasi gusto niyang mag-champion pa sa bantamweight division o 118 pounds division. At kung magagawa ito ni Donny Nietes ay mababasag niya ang record ni Nonito Donaire, ang pagka 4 division ni Nonito Donaire at pagiging oldest bantamweight champion ni Donaire. Kasi 38 years old si Donaire nung nakuha niya ang record na pinakamatandang bantamweight champion. Samantala si Donny Nietes edad 42 years old na ngayon.